Si Haring Herodes, isa siya dun sa tinatawag na client king. So bilang client king, syempre nakadepende siya sa namumuno sa Roma. Meron ngang civil war sa pagitan ni Mark Antony at ni Octavian. So, kailangan niya mamili. Si Mark Antony kasi, naging jowa niya si Cleopatra. So, si Mark Antony, naging kakampi niya yung Egypt. So, may unit team. So, kumampi ngayon si Haring Herodes dun sa unit team. Naglaban na si Mark Antony, yung panig ni Mark Antony at yung panig ni Octavian dun sa Actium. So, long story short, natalo yung unit team ni na Cleopatra at Mark Antony. So, natalo yung kinampihan ni Haring Herodes, no? So, sabi ni Haring Herodes kay Octavian, ako sorry po, inaamin ko po kumampi po ako dun sa dalawa, pero nangangako po ako sa inyo ng katapatan. So, dahil nangako siya ng katapatan kay Herodes dun sa lugar na kung tawagin ay Rhodes, so, pabuya, binigyan siya ng pabuyang lupa, no? Pinalawak yung nasasakupan niya sa Judea. So, yung dinagdag na lupa sa kanya bilang pasasalamat kay Octavian na later on tinawag na Augustus, the Revered One. So, kumbaga parang sinasamba. Bilang pasasalamat, nagpatayo siya ng templo doon sa ibinigay na lupa or mga binigay na lupa ni Augustus. At yung templo na yon, yung lugar na yon, ang later on in history tinawag na Caesarea Philippi. So imagine dun sa Caesarea Philippi, meron din dong iba pang templo ng mga Diyos-Diyosan, katulad ni Pan. So yung Caesarea Philippi na idinedicate ni Haring Herodes para kay Octavian or kay Augustus Caesar, iyon po yung same spot kung saan tinanong ni Kristo yung mga alagad, who do people say that I am? So, ganun ka-significant yung lugar na yon.